Sa mga panahon po na nag-uusap po kayo, Opo. hindi mo nakita yung itsura niya. Hindi. Hindi ka siya nanghingi nagpapa- ng litrato niya na yung buong pagmumukha niya Hindi nga siya, kitang-kita hindi siya wala kasi rin. bawal daw ang video. True chat lang, nagtatago lang daw. Dati yan bulaklak lang ang mukhang niya, ang profile niya. Ngayon nagbago, may takip naman. Sige. Hindi ako nagduda, sir, kasi iniisip ko, yung conversation namin, okay naman. Naniwala ko, sir. Parang na-inlove ka, ano? Naniwala ko, sir, sa mga sinasabi niya. Akala ko totoo. Parang dinaan ako sa YouTube na kwento ba. Parang doon nila ako dinaan. Ako naman, natats ako sa mga kwento niya. Naniwala ako, nagpapadala ako ng pera. Hindi ko maano kung bakit tumagal ako ng ganun nang nagpapadala sa kanya. Parang na-hypnotize. Parang nga po, parang yung profile picture ko, baka dinasalan niya eh. Sir, paano po ba ninyo kasi nakilala si Honey? Nirito lang po siya sa akin ng yung dating kasambahay ko na si Lochi Manubag. Okay. Kasamaan din niya yan sa ibang bansa, naging dates din. So, etong si Honey, sir, ay Pilipino. Pilipino po. Okay, na nasa ibang bansa. Saang bansa? Ito po, sa Dubai. Doon sila nagkakilala nung kasambahay ko. Ngayon, nung nagchat-chat na kami nitong si Mia, ang FB name niya ay nasa Singapore na raw siya. Ito. Parang maganda nga yung profile picture nitong si Mea. Apo. Okay. Ilan yung friends niya? 17 friends. At siya ay merong 71 posts. Okay. Pero nakatakip yung mukha. Oo nga, Sa picture. Dati yan bulaklak lang ang mukhang niya, ang profile niya. Ngayon nagbago, may takip naman. Nakausap niyo ba to? Hindi sir, sa chat lang. Isang beses lang kami nag-video pero hindi siya nagpakita ng muka. Nung nandoon pa raw siya sa amo niya, ang sabi, bawal siya mag-video call. Pwede video lang pero hindi yung muka. Kasi naka-CCTV daw siya. Hindi ka nagduda. Hindi rin ako nagduda kasi nirito nga rin siya sa akin ng naging kasambahay ko rin eh. Baka siya rin kausap mo, yung kasambahay mo. Hindi, nandoon pa siya yung kasambahay ko sa akin. Hindi, nirito pero niya yan. ganito sir ha. Kasi una po sala, no? Siyempre, hindi naman, nangyayari naman yan na nagreto yung kakilala po ninyo. Eto, at marami na rin namang naging successful ang love life nagsimula sa social media. Opo, totoo yun. Oo. Pero nagtataka lang ako sa ngayon sir, kasi ang itsura pa lang nung umpisa, sabi mo bulaklak lang Opo. ang picture niya. Mm-mm. Meron ka bang nakitang litrato ng isang tao? May nakita ko isang retrato pero nakatakip naman yung mukha niya na So, wala? naka-beating suit siya pero yung mukha niya nakalis ng ganyan. Yun lang ang nakita ko sa profile niya kasi iniroll ko, yun lang ang nakita ko. Okay, sige. Hindi ako nagduda sir kasi iniisip ko yung conversation namin okay naman. Paano kayo mag-usap siya? Oo. Opo, kasi from doon sa amo niya sa Singapore, tumakas siya kasi malupit daw yung amo niya, wala daw pagkain. Tumakas siya sa amo niya, papunta accommodation. Doon na ako nagpapadala ng pera, doon na sa accommodation na siya. Kasi wala daw pagkain doon sa accommodation. Okay. Sabi ko, mag-video call ka para makita ko yung mga kasamaan mo dyan, kung ano ba itsura nyo. Bawal din daw kasi mahigpit yung mayordoma doon na Pinay din daw. Sa mga panahon po na nag-uusap po kayo, Opo, sa chat. sabi mo ninyo, may mga times naman na nag-video call kayo, hindi mo nakita yung itsura niya. Hindi ka siya nanghingi ng nagpapa- litrato niya na yung buong pagmumukha niya Hindi nga siya, kitang-kita hindi siya wala kasi rin. bawal daw ang video. True chat lang, nagtatago lang daw sila sa Pero CR. etong kasambahay na to, no, yung nagreto po sa inyo nitong si Mea, Hindi. meron bang pinakita sa iyo na litrato nitong inireto sa inyo? Opo, may pinakita naman yung retrato yung nagreto sa akin. May picture naman siyang pinakita. Yung picture niya na Ito. yan, oo. Ayan. Pero yung diyan, yan, Siya si Mea. Mia lang sa FB. Sa Gcash niya, IREL. Tapos may number na ginagamit. Yung number na ginagamit niya. Okay. Tapos hindi ko matawagan yung number niya. Nung nireto sa inyo, nahanap mo yung social media niya, niligawan mo na doon. Parang ganun nga po. Kasi mag-isa lang ako sa bahay. Matagal na akong hiwalay. Naghanap ako ng siyempre na makakasama sa buhay. Naging kayo. Sa FB lang, naging kami. Okay. Naging kami lang sa FB. Ngayon, ano po itong nababalitaan ko na umabot na daw sa milyon Totoo po yan. ang naipadala po ninyo? Kasi po, from June 3, halos araw-araw nagpapadala po ako ng pera. Magkano? Minsan lumalagpas pa sa 1,000, 1,000, 3,000. Depende ko kasi halos nasimot ako doon eh. Nagkautang-utang pa ako. Pati yung business kong barbershop, nakapag-utang pa ako sa Bombay. Sa hinayupak na na babae na yan. Talagang- Naniwala ko, sir. Parang na-inlove ka, ano? Naniwala ko, sir, sa mga sinasabi niya. Akala ko totoo. Parang dinana ko sa YouTube na kwento ba. Ayun, naririnig ko sa minsan nakikita ko, parang doon nila ako dinaan. Ako naman, natats ako sa mga kwento niya.
Naniwala ako, Pero- nagpapadala ako ng pera. Ako naman, maawain. Nagpapadala ako ng pera. Sabi niya, gutom na ako. Nagkataon pa na hospital siya, nagka-ulcer, nagpagamot. Ako pa nagpapadala ng panggamot, linggo-linggo, ubos na yung isang stab. Asa marami siyang, para matats ako, maawa akong padala ko ng pera sa kanya. Okay, so talagang napamahal po kayo dito sa Bulaklak na Oo to. nga, pamahal na katangahan ko rin siguro, sir. Well, galing na sa bibig po ninyo yan. Oo po. Okay. Parang ganun na, pero hindi ko maano kung bakit tumagal ako ng ganun nang nagpapadala sa kanya. Kasi Parang na-hypnotize itong si parang nga po, parang yung profile picture ko, baka dinasalan niya eh. May alahas sir, eh. pa po, attorney. Abi, alahas pa. Pati alahas na ibinibinta ng kasama niya doon na na-stranded, binibenta, nagpapadala pa ako ng pera, humaabot ng 200 plus siguro, sir. Yung Kasi- alahas, hindi nakarating sa inyo, malamang. Hindi, pinakita lang niya sa akin sa kamay, sa picture lang. Ito ito han yung alahas ni Nisa. Yung Nisa na nagbibitan ng alahas sa kanya na may jowa daw na Chinese na may tindahan ng alahas. So sige, bilhin mo yan para pagdating dito, ibebenta natin, may kita tayo. Sabi niya, o sige, tama-tama ito han. Sabi niya, sige, bilhin mo, padala ka na lang. Sabi ko, hindi ko mapadala ng buo yan kasi ang Gcash mo, 100k lang ang capacity. Hati-hatiin na lang natin yan. Okay, 20k, 30k. Ganon ang pinapadala kong pera sa kanya. Alright. Naging ganyan pala yung mga usapan at arrangement ninyo. So may plano po talaga or pinapangako sa inyo na uuwi sa inyo. Uuwi sa akin. Sabi niya, basta pag uwi ko dyan, tutulungan kita sa negosyo mo, kahit dyan ka lang sa bahay, kasi marunong naman ako magmotor. Ako nang bahala dyan. Pag-aralan ko yan para paisi-isi ka na lang. Ako na lang bahala dyan. Parang bang iniinggan niyo ako. Alam ba nitong si Luchi Manubag na Alam. nagpapadala po kayo ng pera? Alam Si Luchi niya. Manubag is yung nagreto. Alam niya na nagpapadala ako, pero nung umalis niya sa akin sa bahay, hindi niya na alam na ang ginagawa ko na nagpapadala pa sa kanya. Ay, Kinabihan niya na ako. Kuya, Okay. blinak ako ni Mia. Delikado yan. Huwag ka na magpadala niya. Baka ma-scam ka. Hindi ako niniwala. sino nagsabi nun? Si Lochi. Yung Siya rin, yung nagreto. Huwag ka naman, baka mamaya nandito sa Pilipinas siya, niluluko ka lang. Mm-mm. Ako naman, parang hindi naniwala na sinasabi niya. Kaya sabi ko, sige pa rin. Ma'am Luchi, kayo daw po pala yung nagreto kay Sir Renato Astaño dito kay Mea. Yes po, attorney. Eto ha, kanina kasi mayroong pinakitang letrato itong si Sir Renato na ito daw di umano yung si Mea. Kinukumpirma mo ba na talagang nakita mo yung tao na yon at siya talaga yung kausap ni Sir Renato? Yes po, attorney. Kasi kasamahan ko po yan dati sa Dubai po. Then, nagkausap po kami ng isang visit yung andoon po ako kay Kuya Atoy po. Okay. Kasi kung narinig po ninyo yung naging karanasan nitong si Sir Renato, ang dating sa akin mukhang pinirahan na siya eh. Parang ganun Kaya nga nga po, attorney, ilang visit ko na po yan sinabi sa kanya na hingian ka na ng pera, huwag mo na yang padalhan. Kasi ulit-ulitin nga yan kung patuloy kang magpapadala ng pera po. Okay. Bakit mo kasi nireto? Kasi po, siya sa akin, baka may kakilala po daw ako na magiging makasama niya sa pagtanda niya po. Binigay ko po sa kanya yun si Mia po. Pero sa ngayon po ba, Ma'am Luchi, nakakausap nyo yung Mea na yan? Hindi na po, attorney. Simula nang umalis na po ako sa bahay ni Kuya po. Nung Kailan isang nyo huling taon pa lang nakita po. yan ng personal? Nung andun pa ako sa Dubai, attorney, nag-contact lang kami through messenger lang po. Anong taon po yon, Madam? 2023 po. Matagal na. Tagal na pala. Okay. Opo. Hindi, kasi ganito, Sir Renato, yung sitwasyon po ninyo, no? Una sa lahat, hindi natin alam yung totoong identity Opo. nitong si Mea. Kung siya po ay OFW, Na-verify po natin, attorney. And as per OWA, hindi po siya member ng OWA. Hindi so, po. Sir. so walang OFW na may pangalang, Wala po. yun nga, yung Irene Wala po. Irene Lazaraga. Lasaraga. Oo. So, doon pa lang, sir. OFW Irene Balangaw Lazaraga can be found both in our membership and welfare system. Pinadouble check ko po sa MPS, wala daw pong record na lumalabas, sir. Naiiyak na si Sir Attorney. Oo. Ito, no? Ngayon lang nakarating sa inyo yung balita na yan na talagang walang ganung pangalan sa database ng ating mga migrant workers. Opo, sir. Ganito na lang po, sir. Kung ano na lang may gagawang tulong niyo po sa akin, sir, para ma-recover, hindi man ma-recover yung pera ko na yan, mahuli man lang yung tao na yan, o kung ano man pwedeng ikaso, kasi siyempre ako, medyo ignore na rin sa batas, kasi hindi naman tayo nag-araw ng law. Kasi kayo na pong nakakaalam at makakatulong sa akin. Oo. Sir, ito lang ha.
Kailan po ninyo huling nakausap itong si Mea Mea? Actually, sir, nagchat-chat pa ako sa kanya, hindi ko siya inaaway. Nagchat-chat pa kami kasi hindi ko siya inaaway ng ganyan para makuha ko pa yung loob niya. Pero di ako nagpapadala ng pera. Basta sabi ko lang sa kanya, hindi mo na ako pinapansin kasi wala na akong may padala sa'yo. Ganun lang. Tapos di na siya nag-reply. Pero kailan, sir, yung huling usap ninyo? Yung May. Okay. Now, Itong May lang. dahil na nga, taon ito. sir, malinaw na po, no, dito sa verification dun sa Opo. database na niloko kayo talaga. Niloko talaga. Walang taong nandun sa accommodation, walang taong Walang nasa hospital, Singapore walang ngayon. airport, walang alahas. Correct, no? So, ang siguro, Shari, ang kailangan natin gawin ngayon is ma-identify kung sino talaga yung kausap nitong si Sir Renato, mabawi man lang yung naipadala niyang pera, Opo. or kailangan maging liable siya Liable. doon sa Panloloko. pag-defraud Opo. dito kay Sir Renato. Buti na lang, na-save mo yung numero kung saan mo pinapadala yung... Lahat po ng Gcash nandito. Oo, kasi I understand, tayo po, meron naman tayong pamamaraan para ma-identify yan, no? Opo. Lieutenant, ito na naman po, no, isa sa ating mga kababayan ay nabiktima ng parang love scam, no? Yung nangyari dito, pinagkakitaan, pinerahan hanggang sa naubos na yung tao. So far, buti na lang, I think pwede po nating maging lead yung destination account. GCash naman daw yung ginamit. Opo. 'Di ba, Lieutenant, meron naman po tayong pamamaraan para ma-identify kung sino yung may-ari ng account na yan. Yes, attorney, tama po kayo dyan. Nakakalungkot nga po, meron naman tayong kababayan na biktima ng online scam. And yun po, regarding that matter, pwede po tayo mag-apply ng cyber warrant sa court para po ma-implement po natin dun sa mismong platform kung saan po sila nag-transact. Nang sa ganun ay makuha natin yung information kung paano create yung account na yun. Malalaman po natin kung sino gumagamit at kung sino po yung kakasuhan natin, attorney. Ayan, no, kasi yung mga accounts naman na yan, kahit papano, pag gumawa ka naman ng mga accounts na yan, May mga picture. may pangalan, minsan nga, or kadalasan, naghingi talaga ng ID, no? Part naman ng KYC nila yan. So, may nakaregister po talaga dyan. And kung transfer naman nila yung pera, yung further na destination account na yan, ma-identify natin. Lahat po yan, kailangan magpaliwanag kung bakit may pera sila galing kay Sir Renato Astaño. Isama natin sa investigasyon. So, Lieutenant, matutulungan naman natin, panigurado, di ba? Itong si Sir Renato. Yes po, attorney. Dalhin lang po dito ni Sir lahat ng documents na meron po siya daan na pwede nating gamitin po sa pag-file natin ng complaint and pag-apply din natin ng cyber warrant sa court. And dapat po, nandito talaga mag-cooperate po sa atin si Sir para makapag-file din tayo ng case po, attorney. Yes po, no? At Lieutenant, matanong ko na lang din, no? Ito po ba lantaran pa rin ngayon? Panahon natin, madami pa rin bang nabibiktima ng ganitong klaseng krimen? Sa nakikita natin, attorney, yes, marami pa rin nabibiktima ng mga online scams. And yun nga po, nakita natin, maraming tayong kababayan talaga na gumagamit ng social media. And ito din po yung ginagamit na tools or means ng mga cyber criminals or mga scammers para makapangloko ng kapwa. And yun po, kadalasan talaga, sorry po sir sa victim po natin, sa complainant, yan talaga yung lagi nilang target, yung mga naghahanap ng partners, naghahanap po ng makakasama sa buhay. And yun po, hanggang sa may ibibigay kayong pera, talagang hindi po nila kayo tatantanan hanggang sa maubos na po yung pera ninyo. Doon po, ibablock na kayo, hindi nyo na sila makontak and hindi nyo na rin sila makakausap. So yun po yung pinaka-modus operandi nila, sir. So talagang modus talaga to. Baka nga sindikato lahat ng mga to eh. Malamang nga, sir. Oo. Sige po ha. Lieutenant, maraming salamat po dito po sa pagsagot sa tawag namin at dun pa po sa tulong na maihatid natin kay Sir Renato Astaño para mahabol naman natin itong mga nanloloko pa sa mga kababayan natin. Yes, attorney, bukas po ang Anti-Cybercrime Group 24/7 para tulungan po ang mga kababayan natin na bibiktima ng scams and open din po yung opisina natin sa inyo pong programa. Ma'am Lucy, yung dun po sa picture ni Mea Mea, confirm, saan po ito galing, yung picture ni Mea Mea? Kaya kanya galing yun eh. Siya nag ano. Galing kay, galing kay Luigi. Saan mo nakuha yun, Ma'am Opo. Lucy? Nanghingi po din ako sa kasamahan ko doon sa Dubai, ma'am, na picture niya. Tapos may picture po kami dalawa. Ito po, yan talaga si Mea Mea. Opo. Okay, ano pong ginagawa niya sa Dubai dati, ma'am? Ano po, ma'am, katulong. Tapos nagkakilala kami niyan po sa sa accommodation. Okay. Pauwi na rin yan sa dito sa Pilipinas. Okay, pero hindi nyo alam kung saan ang address niya, ma'am, dito sa Pinas. Pagadian. Yung nakalagay pa, Pagadian daw ma'am, siya. Pagadian. Sambuanga. Taga-Pagadian. Opo.
Pagadian. Okay. Hindi, i-check na rin natin doon sa kapulisan sa Pagadian, no? We don't know kung yung kausap talaga ni Sir Opo. Renato is yung itsura, no, yung litrato po no nandun kanina, no? Di po namin inaakusahan na siya yung taong nandun sa litrato siya yung nanloko kay Sir Renato, pero base lang dun sa kwento nila, yan po yung ginamit na litrato. Opo. Okay? Pero Ma'am Lucy, sinasabi mo na meet mo sa Dubai, pati naman yung records ng OWA, wala daw ganon. So siguraduhin mo lang na talagang nakasama mo sa Dubai yan. Yes po, sir. Kahit mga kasamahan ko po, nakakilala sa kanya. Namin Tatawagan kayo, boses babae naman. Hindi ko nga. Yung una, Hindi rin. Boses babae naman yung una. First, isang beses lang kami na gano'n na nagkausap. Isang beses lang, Isang sir, beses boys. lang nung in-accept ko na, inad ko na siya, mga ilang araw. Nagkausap. Wait lang, sir. Yung voice, sir. Babae talaga. Ilang beses kayo nag-usap? Isang beses lang. Isang beses? Oo. Video call. Tapos, video call, hindi nagpakita ng muka. Sabi ko, bakit hindi ka magpakita ng muka? Bawal daw. Kano kayo katagal, sir? Isang taon. Sa isang taon, sir, wala talaga. Pero kayo sir, nagsisend kayo ng mga litrato ninyo. Oo, nagsisin ako sa kanya. So ikaw lang. Ako lang. Ba't walang Tapos wala siyang reaksyon. Paano walang reaction, sir? Isang beses lang siya nag-react. Yung nagpadala ko ng picture, nakasalamin ako. Pero eto ba sir, kasi sabi mo, total, alam naman na natin na na-inlove ka. Parang na-in-love na... Nag-I love you ka ba doon? nainis Talaga sa na. kanya? Oo. Noon, May I love you back ba? Nag-I Meron love naman. you too. Meron naman, na-in-love naman ako na, pero nung nangyari na alam ko na nini-scam na ako, wala na ano na ako, parang Natauhan ka Natauhan na. na. nawa na sir. ako. Kasi nagsimba ako sa Quiapo eh. Oo. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, paano ba to? Bakit kailangan akong ma-scam ng ganyan to? Yung paglabas ko, sana magkamali siya ng chat. Nung time na yun, nagkamali siya ng chat. Doon ako nagising. Ano sabi? Sabi niya, na-receive mo na ba yung pera sa chat? Ibig sabihin, Ibig sabihin nun, narinig ako ni Lord na gano'n. Magkamali siya ng chat. Dininig nga, nagkamali siya ng chat. Kaya sabi ko, ano yun? Ay, wala. Sabi Wrong ng gano'n. sense. Doon ako nagising. pero sir, alam mo, yung na-wrong sense sa sa'yo, ibig sabihin may kausap din siya. Ayun na nga. May Hindi lang isang tao May itong pinag-sendan nanloko siya. sa inyo. Nagkamali siya ng send. Madaming tao. Kaya nga 1,000,000 eh. Hindi ko alam kung ilang tao yung naghati-hati Pero dyan. kaya ito, namang problema rin ako. Kaya lang, siyempre, kailangan ko magtiis. Okay. Siyempre, ako rin may kasalanan. Ganun ang nangyari. Kasi, totoo mayroon nga akong barbershop. Pero, halos na pupunta lang sa Bombay yung inuhulog ko. So, okay lang. Kasi, minsan nga, yung ORCR na sasakyan ko, nakasanla. Iniipit ako. Nakasanla yung ORCR ko na 300,000. Lahat na ng properties ninyo. 400,000. Ano yung kotse? Yung Hanap buhay ko sana yun. yung barbershop po ninyo, tuloy pa rin yung operasyon ng barbershop. Tuloy naman, sir. Kaya lang, siyempre, wala akong kinikita. Napupunta lang sa Saan po ba yung barbershop nyo? Baka makabisita si attorney. Kaya Oo. sa Delpan, sir. Renkim Barbershop. Sa Ayan. Delpan, Tondo, Manila. Ayan, yung mga taga-Tondo. Bisitahin nyo. Tondo. Tulungan natin si Sir Renato, doon na tayo magpagupit. Oo, saan nga ulit, sir? Sa Delpan Street, Tondo, Manila. Anong pangalan po ng sir? Renkim Barbershop. Ren Kim Opo. Barbershop. Opo. Okay, sige sir. Malay niyo sir, may mga listeners tayo from Tondo ngayon na pwedeng, malay niyo nakapila na dyan bukas. Oo. Ay, Oo. wala naman problema, sir. Ma'am, kasi ako gusto ko lang ipahayag yung totoo kong naramdaman kasi nai-stress na rin ako. Ate Irene, kung nakinig ka man ngayon, alam ko na baka andito ka sa Pilipinas. Sana di na lang kita pinapakilala kay kuya ba? Ako pa yung nadamay sa katarantaduhan mo. Nagtrabaho ako ng maayos kay kuya. Tapos ikaw makasarap ka lang sa pera ni kuya. Ako pa yung napasama sa'yo. Sana makonsensya ka sa ginagawa mo. Kinakain mo yan. May anak ka rin. Pareha tayong solo parent. Ikaw ano ka lang ng pera sa ibang tao. Ako matino ako nagtrabaho dito sa Manila. Tapos ganyan yung ginagawa mo sa ibang tao. Kumakain ka ng hindi mo sariling pinagpawisan. Sana magpakita kay kuya. Kung hindi ka man makabayad ng pagtrabahuan mo kay kuya, hindi kay ka ng pira hindi sa'yo. Okay. Ako po yung napasama sa ginagawa mo. Binigay kita ng maayos kay kuya. Akala ko matino kang babae. Okay lang naman yon kasi kasalanan ko rin naman. Naniwala ako sa mga kwento niya. Wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Mabuti na lang. Kaya nga po May yan. ganitong programa ng kay Idol Rapi Tulfo
makahingin ng tulong, matrace kung sino may-ari ng GCash at matulungan man lang ako. Di ko man mabawi yung pera, gusto ko makulong yung taong ganyan. Mia, kung nakikinig ka, makita mo man ako rito, sana wag mo nang gawin sa iba yan. Kasi masama yung ginagawa mo. Ako kasi mabait akong tao, matulungin. Kaya sana naman, pakiusap ko lang, kung may konsensya ka pang natitira, ibalik mo na lang yung pera sa akin kasama yung tubo. Kasi yung mga kinukuha ko sa Bombay, may tubo na yon. Di man nagpapatawad ng tubo yung Bombay. Sisingilin din kita once na magkita tayo sa Husgado. Di kita patatawarin. Punta po tayo kay Lieutenant Wallen Arancilio para mapatrace na natin at masampan Opo, natin sir. ang kaukulang Salamat kaso. po, sir. Itong nanloko po sa inyo. Ha? Po. Salamat po, sir. Okay. Salamat, sir. Magandang hapon po, sir. Schedule na lang po natin, sir. At assist naman po kayo ng staff po namin. Maraming salamat po sa inyo, sir.